So, may gabi sa tanan. So, actually, ang ako tang untang i-share na po today is about katubitang the flood of Noah. Behind it, what was the reason nganong na ay great flood, diba? So, remember Noah's story, the Noah's Ark, Noah and his family, iyang wife, iyang sons, o ang mga wives sa iyang sons. So, na siya really good reason kung ano. I thought sa unang panahon because sa ako ang thinking, bata pa ko niyon nga kanang it's because of kanang the people are just becoming more and more wicked. No, it's more than that. Labaw pa na, no? Ang pinaka, oh my God, people may call me crazy, pero I guess I have to say it now. And I'm probably sure nga mayingon gyud sila nga, oh sige, murag mangay kay nagyud kog Bible just to see to it kung if I'm telling the truth. It's in the Bible, okay? It is in Genesis 6 verse 6. Okay, wait a minute. Basta ang enda ng usa nasa Jude in your New Testament, sa Jude siya verse 6 siguro pud to gihapon. So, anyway, ato na siyang tanawon unya. And then, you for sure, kung ganahan siya ka makaiba kung tino na akong gisulti, because it will shock your mind, it will blow your mind, makaingon dyan mo, makaingon dyan mo, I have gone too far, I am crazy. Bahala mo diha, okay? Because, mo man yung truth, yung sa the Bible is the truth, and I really do believe the Bible is the truth. Tanan nga na adiri. Kaya ningod si God nga, I am the way, the truth, and the life. Siya ang truth, siya kamotoran, and He is the Word. Jesus Christ is the Word, and the Word was pondanis siya na adri sa aside from the Word became flesh, no, pondanis siya ang ato ang Bible. The Bible itself is the Word of God. Okay, so di ka ni sa akong parents. Anyway, nganong nabot na tadiya. So mo gyud tadiya akong i-share ninyo, but because fiesta manggod, so ako i-topic. Second thought nako is about how we should celebrate feast. No, it should be holy unta. Pero kay fiesta lagi taron, no, fiesta padung taog fiesta sa barili. Pero kani kanang jud i-share, no, ang about sa unsa gyud di ay what is the real, give me a real good reason kung why God would flood the world. And actually natagba ko pangita mas nindot kung i-share na ko ninyo naa siya sa the vlogger sa YouTube, no, nga the Bride of Christ TV. Pero sa kadaghan ng YouTube natagbo na ko pangita kung asa na dito. Anyway, I have found another kanang vlogger na po diri sa YouTube nga sini unang utos. Kana na lang akong ipakita kay it talks about the real reason nganong nag-great flood ang Ginoo, nganong gibaha niya ang whole world for 40 days, and it will shock you. So akong ikuan diri ha sa YouTube mo ni sa TV ha, ako lang ning i-diretso i-forward nako para diretso dito ang topic. Wait lang. Lalaki at isang babae. Bukod pa rito, gumawa ang Diyos ng isang himala sa pamamagitan ng pagpapakilos ng mga hayop na maayos na magtipon at pumasok sa arko ng magkapares, gaya ng sinabi sa versikulo 9. Nag-loading. Wait lang. Sorry good guys kay no. Wag tang og kalitan ako ang wifi diri sa balay. Oy, oh my God. So man gituyo ni? Gituyo ni something about to share na gid importante kay wait lang gyud. Wag tang jud akong wifi. Okay, it's back. Ang isang pares ay kumakatawan sa isang lalaki at isang babae. Okay, next kani mo na ni. Wait. Listen after this. Pagpapakilos ng mga hayop na maayos na magtipon at pumasok sa arko ng magkapares, gaya ng sinabi sa versikulo 9. Next ani, Nephilim. Ang mga Nephilim ang tunay na kwento ng mga Nephilim. Ang kasulatan ay nagpapahiwatig na ang isang bahagi ng mga nahulog na anghel ni Satanas ay nabigong panatilihin ang kanilang tamang lugar sa pamamagitan ng pagmamaterialisa at pakikipag-ugnayan sa mga tao sa paraang hindi kailanman itinakda para sa mga anghel na gawin. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay inilalarawan sa Genesis Kabanata 6, versikulo 1 hanggang 4. Sinasabi na nang magsimulang dumami ang mga tao sa ibabaw ng lupa at ang mga anak na babae ay ipinanganak sa kanila,
Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao at kumuha sila ng mga asawa para sa kanilang sarili mula sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya rin ay laman. Gayunpaman, ang kanyang mga araw ay magiging 100. Mayroon ng mga higante sa lupa sa mga araw na iyon, at gayon din pagkatapos ng ang mga anak ng Diyos ay pumasok sa mga anak na babae ng tao, at sila'y nagsilang ng mga anak sa kanila. Sila ang mga makapangyarihang tao noong unang panahon, mga taong bantog. Sa unang tingin, walang mga palatandaan ng pakikialam ng mga anghel o demonyo. Gayunpaman, ang isang talata sa Job ay nagbibigay ng higit pang pananaw sa kapangyarihan ng Diyos na naglalarawan ng kanyang kontrol sa paglikha. Nasaan ka nang ilagay ko ang pundasyon ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang kaalaman. Sino ang nagtakda ng mga sukat nito kung alam mo? O sino ang nag-unat ng pising pang mga anak ng Diyos ay sumigaw sa tuwa? Job 38, versikulo 4 hanggang 7. Wait lang. Ang mga bituing pang-umaga ay madalas na binibigyang kahulugan bilang mga anghel. Alam na itinayo ng Diyos ang lupa bago nilikha ang sangkatauhan. Sa makatuwid, ang pagbanggit sa mga anak ng Diyos sa Genesis 6 ay pinaniniwala ang tumutukoy rin sa mga anghel. Ipinapahiwatig nito na ang mga anak ng Diyos sa Genesis 6 ay mga anghel din. Ang mga Nephilim, na kilala rin bilang mga nahulog, ay mga misteryosong figura na binanggit sa Genesis 6 versikulo 4 bilang mga makapangyarihang tao noong unang panahon, mga taong bantog. Gayunpaman, ang teksto ay hindi nagbibigay ng anumang paliwanag kung paano nabuo ang mga Nephilim. Simpleng sinasabi nito na ang mga Nephilim ay nasa lupa noong mga araw na iyon. At gayon din pagkatapos nang ang mga anak ng Diyos ay pumasok sa mga anak na babae ng tao at sila'y nagsilang ng mga anak sa kanila. Bakit binanggit ang mga Nephilim sa Genesis 6 kasama ang pakikipag-isang dibdib ng mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng tao? Hindi malinaw kung paano sumibol ang mga bantog na tao na ito kung hindi bilang resulta ng pakikipag-isang dibdib sa pagitan ng mga espiritual na nilalang at mga tao. Malamang na nauunawaan ni Jude ang Genesis 6 versikulo 1 hanggang 4 bilang pagtukoy sa pakikipag-isang dibdib sa pagitan ng mga espiritual na nilalang at mga tao. Sinasabi ni Jude 6 ang tungkol sa mga anghel na sumuway at iniwan ang kanilang itinakdang posisyon ng autoridad. Ayon sa Biblia, naganap ang kaganapang ito ng iniwan ng mga anghel ang langit upang manirahan sa lupa tulad ng inilalarawan sa Genesis 6, versikulo 1 hanggang 4. Ang mga argumentong ito ay sumusuporta sa tradisyonal na pananaw na ang mga anak ng Diyos ay So, gistart na nakuno kay taas na kaayo. So, sa inyong, nakadungog mo, hopefully naminaw mo. So, ang gihisgutan dito kay ang kining mga angels ba, di ba, naman Jude na angels ito sa ibabaw no, na mga different rankings. So, ang katong mga watchers, kay na-inlove sila sa mga, I don't know, I'm sorry to say the word, basta kay nakuan sila sa mga, nabighani sila ba sa mga human women on earth. And of course, ilahang gibiyaan ang ilahang authority. So, are you sure nga ilang gibiyaan ang authority? Are you sure kadiha Matet? Are you sure kadiha Rosette Hamilo? Yes, atong basahon no niya na dito sa Bible. Ilahang gibiyaan ang ilahang work of authority dito sa langit. Naog sila diri sa yuta og nagpakalalaki sila nagpakatawo sila og kuan kanang forma. And they took wives with the women. Ilahang gipakasawa. Ang daghan sila nga angels. Nalimot ko was like basta daghan sila like 200 or 8, sorry, or 200 or 8 ra ba to, basta kay, and then katong tinuod ni guys, and then nanganak sila. So ang ilahang anak mo to sila ang Nephilim, or what we call in our myth kanang giants. So mo na sila Nephilim ang nila. So mo na siya reason kay bali nya nidaghan gyud na sila, nidaghan og nidaghan kay kanang syempre produce ba ya, di ba? So
kani ang syempre pagkatawo sa bata, syempre gamay pa siya, so didako ra siya, didako as in didako giant gani yun nani. Unya mga powerful na sila niya. Kaning mga lalaki, katong mga angelic being nga nahimo, oh my god, 10 minutes. Katong mga angelic being nahimo o sila ang nag-teach sa mga lalaki nga mga normal nga mga lalaki of kana bitang weapons of war, and then ang mga ilahang mga wives gitudloan nila og mga makeup, sorcery, making a kanang basta ka ng pang-aakit ba, mga jewelry, mga inana, muna ilang gitudlo. And then, the rest you will find out kung if you're going to search it for yourself. So, atong basahon or wait lang? Atong ko nas Bible, wait. Okay, so tara ha. Nasa Bible, mo ni siya diri, human wickedness. Okay, wait a minute. Akong iko ato bang. Mo na siya. Blurred man. When people had spread all over the world, my daughter and daughters were being born, some of the heavenly beings saw that these young women were beautiful, so they took the ones they like. The Lord said, I will not allow these people to live forever. They are mortal. I will not allow people to live forever. They are mortal. From now on, they will live no longer than 120 years. In those days and even later, these were giants on the earth, who were descendants of human women and heavenly beings. They were the great heroes of famous men of long time ago. Then ang usap pod guys na siya sa Jude. Actually, na siya sa Jude po, the same ra sa ginatugsat. Wait lang ha. Sa Jude this siya, Jude verse 6. Remember the angels who did not stay within the limits of their proper authority, but abandon their own dwelling place. They are bound with eternal chains in the darkness below, where God is keeping them for that great day on which they will be condemned. So nakadungog mo sa word dito nga they abandoned their ilang authority dito sa kalangitan na naog sila. And that guys is the story behind why kanang flood ang gikuanta. And then, ang sad part dito is, nag-regret. Wait lang, basta naadiri. Hindi ko na ginawa. For I have regret that I have made them. So, in the first time na ako nga pag-read ani kay, as in, ilag siya kay what? We were being kanang giregret na sa ginawa gimate ta. So, later, dito ko nakibawang hala. That is why kanang ga-flood di yung giyon ana. Kay, ang corrupted naman ang DNA sa tao. Kay imagine, mortal human being, natural kaya nga human being, you're mixed with angelic creation. So moto siya ang outcome, ang ilahang offspring, moto ang Nephilim. If you want, actually naapod na siya sa Enoch. So most of you who did not know, kanang gi-remove na siya sa mga regular canonical Bible kay apocryphal, lahi siya nga style of kay mura bitaw. Ang story ang content magod sa kang Enoch kay it's more of the heavenly beings, heavenly bodies na adito kanang bitong murag nagunahuna ang mga kuan nato nga kanang dili daw makaya, dili daw madawat sa mga regular person nga magbasa sa mga thinking, so ilang gi-remove sa kuan. Pero ganahan ko magkuan, ganahan ko I wanna have some of that book one day. Asa na mapalit basta kay Book of Enoch na diha. He also talks about the Nephilim, and most especially he also talks about the different kanang parts of heaven ba. So yeah, mo na siyang reason nga nung naatay great flood. And by the way, the reason why nga nung naanay na no, kay para ang yawa para ma-prevent iya nga di ba? Syempre maabot man ang time mga ipanganak si Kristo. Now, unsaon pagka kung na-mix and match na kung gisamok-samok na sa yawa ang atoang DNA. So nangita siyang paagi nga to prevent the Messiah from coming into the world and be born, no? And be born as a normal human being. So wise jud ang yawa. So nangita siyang paagi. So moto ang ihang tactic pod, no? Para dili matawo sa Jesus Christ. Pero syempre Ginoo. So moto gikuan ang tanan, gibaha, and then of course family lang ni Noah ang nahabilin og ang iyang tulo ka anak nga lalaki og ang mga asawa adtong iyang tulo ka anak. Minyo to tanan ang tulo ka anak ni Noah, si Shem, Ham og Japheth. And napo koy story anak kung more stories na soon.